Sa nakaraang video, dinala ng bida ang nabili niyang porcelain sa auction house. Dito niya nakilala ang appraiser doon na si Yunsuk na tumanggap ng kanyang items. Tinulungan niya naman ang isang babae nang makita niyang pinapahiya ito sa exhibition hall. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya, nang hawakan ni Hejin ang case ng Buddha, nagliwanag ito at tila humiwalay ang espiritu niya. Inexpect niya na daw ito pero ito ba raw ay astral projection. Hindi naman siya makapaniwala na naranasan niya ang surreal state ng astral projection at ang lumutang sa ere bigla-bigla. Pero ang pinaka nasurpresa siya ay nang makita ang scenery sa baba. Ang nakikita niya raw na arkitektura sa mga kalyeng nasa harap niya ay makikita lamang sa record at imagination ng modern times. Dahil ito raw ay ang ancient China, ilang century na ang nakakalipas. Siguradong napadala daw siya doon dahil sa artifact. Imagination lang ba daw ang lahat ng ito? Pero lumabas muli ang babaeng nakikita niya lagi. Sinabi ng babae na kung makatingin daw nito ay parang inaasahan niyang mangyayari iyon. At sagot ng bida, tama raw, hinihintay niyang magkaharap silang dalawa. Dahil meron siyang mga nais itanong sa kanya. Ito raw ay kung ano ang dahilan at napasa sa kanya ang magic ng heavenly object. At ano raw ba ang gusto nito pati meron bang kalakip na kapalit ang kapangyarihang natatamasa niya ngayon. Gaya ng, kukunin ba raw nito ang buhay niya kapag hindi niya ma-fulfill ang kondisyon nito. Sagot niyang, syempre naman, bibigyan siya nito ng proposal. Pero ito raw ay something na hindi niya pwedeng tanggihan. Balik sa auction house, nagulat silang biglang nanahimik si Hejin. Matapos daw nitong sumigaw doon, tinatry niya ba daw na wag nang mapahiya. Natawa naman si Hyrin. Matapos daw nitong magpanggap na parang may alam, bigla-bigla na lang siyang tatahimik. Sinayang lang daw nito ang oras nila. Pero inexpect niya na raw na mangyayari iyon. Nakakagulat na bigla namang nagsalita ang ito at sinabing may ipapakita raw siya sa kanila. Tinanong niya exactly, anong klaseng item daw ba iyon? Storytime muna tayo. Nagsimula daw ang kwento sa leading families ng China. Ang Wu family sa Sichuan region ng Ming Dynasty kung saan merong gera noon dahil sa pananakop ng mga banyaga. Sa tingin daw ng bida, nagsimula ang lahat ng iwan ng kanyang ama ang 8 bells. Ngayon ang babaeng nakikita niya na raw ang nais makipag-usap sa kanya at humihingi ng tulong. At sinasabi nitong wala siyang karapatang tumanggi sa sasabihin nito. Nag-excuse naman si Hejin at sinabing kung pinapasunod niya ito sa kanya, sana ay sabihin man lang daw sa kanya kung saan sila pupunta. Gayunpaman, patuloy lang ito lumakad at nakakagulat na pumasok pa nga sa pader. At nashock ang bida na kaya niya rin daw gawin ito. Ipinakita naman ang isang eksena kung saan isang anak ang nakikiusap sa kanyang ama na payagan na siyang umalis nito. Sa panahon daw na iyon, si Song ay isang taong mahal na mahal ang kanyang pamilya. At dahil namatay ng maaga ang asawa nito, sobra niyang pinahahalagahan at pinoprotektahan ang Yuneko iho nitong si Min. Ngunit ang chivalrous na si Min daw ay nais na umalis at sumali sa digmaan. Eventually, kahit na pinipigilan siya ng kanyang pamilya, umalis pa rin ito at lumabas sa battlefield. Nang umalis siya, makikita ang ama nitong nakaluhod at nananalangin para makabalik ng ligtas ang kanyang anak. Naroon lang ang dalawa at nanonood sa kung ano ang nangyayari sa mag-ama. Isang araw, meron daw monghe ang bumista sa bahay ng mga Song para humingi ng donasyon. Sinabi nitong dahil mukhang may sakit ang peach tree na iyon, siguro hindi daw naririnig ang panalangin niya. Dagdag niya, meron lamang isang buto ang peach, pero consider ang natila namamatay ang puno dahil sa sakit. Ang seed daw na yon ay hindi na may itanim pa. Nang tanungin naman ng ama ang monghe kung paano nito iligtas ang kanyang anak. Sinagot nitong, meron daw precious na Hachan Jade na matatagpuan lamang sa high places ng bundok ng Kunlun. Matapos daw niyang gumawa ng Buddha statue gamit ito, ilagay niya raw ang pinakamahalagang bagay niya sa loob at i-donate ito sa templo. Kaya naman, walang pag-aatubili itong sumunod sa iminungkahi ng monghe. Nandun din ang dalawa sa kabundukan at hindi nakilala ng bida na ang naghuhukay doon kahit na malamig at nag-snow ay si Song. Pwede naman daw niyang utusan ang mga servant niyang pumunta doon at kunin ang kailangan niya. Pero bakit daw siya pa mismo ang kumuha nun merong snowstorm? Sagot naman ng babaeng, para daw mailigtas ang kanyang anak. Buong lakas nitong tinitibag ang lupa. At dahil daw doon,
bunga ng determinasyon at pagpupurisigi ng amang si Song ay ang Jade Buddha statue. Sa wakas, tagumpay si Song na mahanap ang Jade. Matapos nun, kinuha niya ang mahahalagang jade rings ng asawa nito at dinonate nito ang mga iyon sa templo. Kwento ni Hejin, salamat daw sa good deed ng kanyang ama, nabuhay at nakauwi ng safe ang kanyang anak na si Min. Tumingin siya sa estatwa at sinabing hindi lamang ito basta-basta Jade Buddha statue. Isa daw iyong precious na artifact na naglalaman ng puso at determinasyon ng mga magulang na concerned sa kanilang anak. The more na valuable daw ang isang object, mas mahirap daw i-assess ang halaga nito sa pagtingin lang sa labas nitong anyo. Kaya naman kung bibilhin daw ito ng bilyon, hindi daw ito expensive. Pasigan namang sinabi ni Hyrin kung kaya niya ba raw patunayan ang mga sinabi nito. Posible kasing gawa-gawa niya lang ang istoryang iyon. So sagot niyang, ang istoryang iyon daw ay tungkol kay Zuyon na nakita niya nang binasa niya ang librong World Story Records. Dito makikita ang iba't ibang klase, rare at interesting na kwento noong early Qing Dynasty. Pero sayang daw at hindi niya maipapakita dahil ang hirap daw mahanap ng librong iyon. Sa isip niya, syempre kasi gawa-gawa niya lang ang alibay niya tungkol sa librong pinagmulan ng istorya. Gayunpaman, pwede daw siyang magpakita ebidensya at nagulat naman si Hyrin dito. Ang mga jade rings daw sa loob ng estatwa ang magsisilbing ebidensya ng kwento niya. Sigurado raw siyang merong bakas ng pagdrill at pagtapal sa likod nito para sa mga singsing na nilagay sa loob. Hindi daw ito mahirap kumpirmahin. Marami na nga ang nakiusyo at na-curious sa sinabi niya. Kinumpirma ng isang nakikinig sa kanila na totoo daw, dahil makikita ito sa likod. Sabi pa ng bida, nabanggit kanina ng personal appraiser ni Hyrin na kakaiba daw ang pagka-out of balance ng Buddha. Ito raw ay dahil binutasan muna ito para ilagay ang singsing ska inukit ang jade upang maging Buddha statue. Ang hindi daw pagtingin nito dahil off ang balance ay hindi naiiba sa pagtawa sa architect na gumawa ng linang tower ng Pisa. Syempre, hindi may pinta ang mukha ni Hyrin dahil napahiya ito. Sinabi na lang nitong kahit daw bulag na baboy ay makakita ng acorn, sabay sambit ng congratulations, habang nakatingin sa babaeng ipinahiya nito. Na-impress naman ang appraiser sa kanya at tinanong ano ang pangalan nito. Nagpakilala siya bilang si Park Hejin. Umalis na sila at sinabi nitong tatandaan niya raw ang pangalan na iyon. Sana raw ay magkita muli sila. Napatingin naman sa gilid ang bida at doon sinabi ng babaeng kasama niya na sana daw ay i-guide nito ang no-scatter na 3 heavenly objects papunta sa kung saan sila dapat naroon. Nagulat naman si Hejin dito pero bago pa siya makapagtanong muli, unti-unti nang nawala ang babae. Marahil ang sinasabi daw nitong 3 heavenly objects ay ang bronze dagger, mirror at ang 8 bells. Lumapit naman ang babae sa bida at nagpasalamat sa ginawa nito. Wala daw iyon. Hindi niya lang daw matanggap na minamaliit nila ang Jade Buddha statue na iyon. Sa isip niya, wala din naman talaga siyang ideya kung ano ito until nakast ang magic sa kanya. Nagulat naman ito nang bigla siyang tanungin kung kumain na raw ba siya. Sa labas, makikita namang galit na galit si Hyrin at sinabi kay Mr. Jeong na wala ba daw itong dapat sabihin sa kanya. Napahiya daw siya dahil sa kanya. Noong nagtatrabaho daw ito sa lolo niya, tila parang alam nito ang lahat kung umakto. So bakit daw hindi niya alam ang librong nabanggit kanina na tinawag na World Story Records? Sagot naman nitong, never pa raw niyang narinig ang tungkol sa libro na iyon. Isa pa, meron daw librong pinamagatamji New Account of the Tales of the World noong Liu Song era. Pero hindi niya pa narinig ang tungkol sa World Story Records o ang istorya tungkol sa Jade Buddha statue na iyon. So nagulat si Hyrin at sinabing, ang ibig sabihin ba nun ay inimbento lang daw ito ng lalaki kanina? Bakit daw kaya? Well, sabi nitong sa sitwasyon na iyon, meaningless na raw ang authenticity ng librong nabanggit. Ang importante raw ay meron ngang traces na nakita sa likod ng estatwa. Nang mahanap ito ng lalaki, nawala na ang kanilang initiative. Matalino daw ang lalaking namit nila kaya naman inamin nitong natalo siya nun. Pero wala raw pakialam si Hyrin kung natalo ito o hindi. Ang importante daw ay ang babaeng si Yunhai. Ngunit sagot nitong meron din daw pagkakamali si Hyrin. Kahit na meron daw silang personal grudge sa isa't isa. Nag-eskandalo daw ito sa loob kaya naman maraming tao ang lumapit. Kung hindi daw ito nangyari, maaring question pa ng mga tao kung totoo ba ang librong World Story Records. Expert man daw siya. Marami daw ang stupid at mabilis maujok at naniniwala lang sa kung ano ang sa tingin nila ay tama.
Sa tingin daw ng mga naroon kanina, si Hyrin ang kontrabida na deserve ang maturuan ng leksyon. Ang pakikipag-argue nito ay mas makakasama pa sa impresyon sa kanya. At ang pinakamgalaga raw, hindi dapat malaman ng lolo niya ang nangyari. Speechless naman si Hyrin. Dahil dagdag nitong kahit gaano daw kasakit sa pride niya, kailangan niyang lunukin muna ito at tanggapin ang pagkakamali. Ang mga oportunidad daw ay dumarating sa mga taong kayang kontrolin ang kanilang emosyon. Very valuable lesson mula kay Department Head Jong. Nakakabilib na kahit siya na napahiya dahil na-put to test ang expertise niya ay tinanggap lang ito at nag-move on. Totoo nga namang, mahirap gawin, pero may mga pagkakataong kailangang lunukin ang pride. Daming lesson sa storya na ta. At wait, napansin nyo bang parang may namumuong love story sa pagitan ng bida at si Yunhai? Kabang-abang na naman ang mga susunod na eksena. Kaya naman kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.